Kasi po yung batas mga kaibigan ay para po yan sa kaayusan. Ginawa ang batas para sa kaayusan. So noon yung istorya kasi yung ang mga taga-Israel ay doon po sa Egypt na so pinamunuan ni Moses. So si Lord mismo ang gumawa ng Ten Commandments, no? Pag nakita natin sa sini, ito po ay ginuhit pa ng apoy sa bato, diba, sa tablet of stone. So balit siya ngayon nakuukit na sa ating puso. So ito ang sabi ng mga pagmababasa. So ibig sabihin po yan na figurative siya. Ibig sabihin ipangaral po natin, i-share po natin. So yun mga kaibigan, ayan siya. So pag sundin natin ang batas, napakaganda. So mayroong 10 commandments, no? So doon sa 10 commandments, sundin ng mga taga-Israel noon. So napakaganda kasi maayos, no? So nang una, love God with all your hearts, with all your mind, with all your strength, within your soul. Ibigay natin ang ating ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa, at buong isip po natin. At pangalawa ay pag-isamarize natin ay pangalawa ay ibigay natin ang ating kapwa tulad po ng ating sarili. So sa batas na ito, wala na pong nakapaloob na po ang lahat, no? So ibig sabihin sinamarize po siya mga kaibigan. So inano siya, no? Pinaiksi. So pag tingnan natin, halimbawa tungkol kay Lord, no? Love God with all your heart, with all your mind, with your strength, at with all your soul. So dito mga kaibigan, sa number 1 na ito, napaloob na po yung 5. So dito nakalagay, no, pag i-mention natin yung 5, love God with all your heart, with all your mind, with all your strength, and with your soul. Pangalawa, thou shalt not bow down to any image in likeness with, ayan, under and above the earth or in heaven. So pangatlo ay thou shalt not use the name of God in vain. Pang-apat ay remember the Sabbath day and keep it holy. And number 5 is honor your mother and father. So dito mga kaibigan, sa 5 na yun, para kay Lord yun. So sa 6 to 10 naman, para po ito sa ating kapwa. So unang-una ay thou shalt not kill. So 6. 7, thou shalt not commit adultery. Tapos yung 8, parang salamin siya, no? Pag sa Ilonggo, antipara. Thou shalt not steal. Tapos dito sa 9 naman, parang naglalay tayo. Don't tell a lie. At saka naman yung pang-10, parang 1 tapos 0, parang kubita, no? Thou shalt not covet thy neighbor's wife. Huwag mong paimbutan ang asawa ng iyong kapitbahay o ang kanyang mga katulong, mga kung ano ang sa kanya. So napakaganda pagsulti, no? Kaya makibigan, dito balik tayo doon sa basura na nakita natin kanina na doon sa ilog. Napakalaking hindi magandang tingnan. Hindi po siya magandang tingnan, no? So balik kung sundin natin, pag sundin natin makibigan ang batas kapag natapon ng basura, baliwala yun. So ibig sabihin ay wala tayong basura pag sinunod lang natin, pag sundin lang po natin, walang basura. So dahil araw-araw
Halimbawa, hindi pa panahon itapon ang basura. So wala mo nang wala mo nang tapunan, no? Pero sa panahon na tapunan na ng basura, siyempre tayo rin po mga kaibigan ay magtapon, no? Tapos mayroon pang batas yan na i-segregate po natin. So dito po mapatunayan na pagsundin natin ang batas, mayroong kaayusan. O, diba? O dito sa traffic, no? Sa traffic, dito may batas din po. Pagsundin natin, ano siya, no? Tulad sa motor. Anumang klaseng motor, hindi pwede na tatlo. Dapat dalawa lang ang sakay, no? Kasi 2 wheels lang siya, tulad nito, mga motor. Ito, 2 persons lang talaga. So, sa jeep, ay dami eh. Tingnan niya natin. Sa bike, pwede dalawa, pwede isa. Yan. So, kita mo yan, makaibigan. May kaayusan. Kasi may MMDA na tapos pasay traffic pa po. Namamahala ng traffic ko. Kaya, ito naman, oh, yan. So, ito naman yung tricycle. Bawal ito dito sa EDSA, no? Pero, hindi na nakita ng traffic enforcer kaya hindi sinaway ito. So yan, ha? So ang batas ay ginawa para sa kaayusan at para sa ating kaligtasan. Yan, kaya may siya, no? May bike lane, ito bike lane, ito motorcycle lane. Tapos yan, no? Kaya napakaganda, no? Buti na yun, may isa carousel na. Hindi na hindi na paliko-liko ang mga siya. So dito ba kaibigan? Ayan, may tricycle din, may e-bike. So yan, no? Tapos may designated place kung saan maghintay ang mga pasahero. So maganda makaibigan pag tayo ay may kaayusan. Isang maganda, mapagpala, mapagbiyaya at magka-Diyos po na umaga sa bawat isa. God bless us all.